Patuloy na umuusad ang peace talk sa pagitan ng gobyerno at ang MILF para sa planong pagtatag ng Bangsamoro political entity. Hindi raw natitinag ang negosasyon sa kabila ng panggugulo ng BIFF at ng MNLF Miswari faction sa ilang lugar sa Mindanao. Nakatutok si Mark Salazar. Nasa huling mga hakbang na raw tayo tungo sa kapayapaan sa Mindanao, sabi ng Philippine Government Peace Panel. Kung bakit naman ang gulo pa raw ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao at North Cotabato at ang MNLF Miswari faction sa Zamboanga City. Mula June hanggang September, 48 insidente na ng karahasan ang naitatala. Sabi ng mga negosyador, mahirap talagang isubo ang kapayapaan sa mga taong ayaw nito. You can bring the horse to the water but you cannot force it to drink. It's really up to the people in the MLF to agree on who should really be heading them. Babalik sa Malaysia ang government at MILF Peace Panel para sa ika-41 formal peace talks. 2 annex pa ang binubuo. Ang Power Sharing Annex o ang hatian ng kapangyarihan sa gobyerno at bubuing Bangsamoro government. At ang Normalization Annex na sumasakop sa pagsuko ng mga armas ng mga rebelding MILF at iba pang mga armadong grupo. At sa kabila ng tila magandang usad ng usapin, mas nakikita ng publiko ang gulo sa Mindanao. Kaya lumalabas sa SWS survey noong June na bagamat 7 sa bawat 10 Pilipino ang umaasang magkakaroon ng peace agreement, 34% ang naniniwalang hindi ito mangyayari. Mas malaki sa 25% na umaasa pa rin. We would like to live up to that hope and at the same time prove the expectation that it won't be done wrong. And certainly that is the big challenge to us. Gaano man daw kailap ang kapayapaan, hindi raw ito dapat sinusukuan. Sabi ng Malaysia na tumutulong sa atin para sa peace talks. We are at the tail end. One must be optimistic in life, never pessimistic. Let's create the foundation of a nation building. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.